Pinakamainit na balita po, ito pong pagpapatindi no, ng sigalot nito ni SP Soto. Mukhang sinasadya niya po na mang-asar na lang daw ng mga Chinese Embassy official. At dahil po dyan, no, sa ginagawa po na pambababoy nito ng Senate President sa Chinese Embassy officials natin, ang mawawala dahil po sa ginagawa ni Tito Soto. Tandaan po ninyo, milyong trabaho. Putang. Pasensya na kayo mga kapatid. Talagang hindi ko masikmura to. Kasi alam ko yan, marami tayong OFW dyan sa Hong Kong. No? Nagbanta na po to. Pag hindi po nakialam yung mga matitino po sa gobyerno. Si Tito Soto wala naman pong pakinabang sa Pilipinas, pero yan pa po, no? Baka po sa totoo lang, baka po totohanin ng China tong banta nila pag hindi po nila tinigilan neto pong mga senador. Wala na kayong wala po kayong tulong sa Pilipinas. Hindi nyo nalulutas, hindi kayo nag-iimbestiga ng matino. No, panay ang ginagawa nyo sa pamumuno ni Tito Soto, iligtas ng iligtas ang mga magnanakaw. Tapos ngayon, para may divert nyo lang, para ma-divert nyo lang po, pinapanganib nyo po yung milyon-milyong trabaho. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Hindi na kayo nakatulong pero wisyo pa. Itong Senate presidency under Tuta Soto, peste. Pesteng ahem. Okay, pag-usapan din po natin, yun nga po yung kay BP Sara, kahihiyan ng Pilipinas itong si Auntie Claire. At idamay na rin natin itong si Sharon Cuneta na nangantsaw po kay BBM na ito po ang sinabi, mali your choice, no? Mali your choice for BP, no? Iyan. Yan po ang makasaysayang tinuran ni Sharon Cuneta. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Yung yung nagsasabi po no sounds, paki-correct nyo lang kasi alam ko po pag no sounds, lahat po yan nagsasabi na no sounds. Kung dalawa lang po kayo, baka sa inyo lang po yung may problema. Okay? Paki-correct nyo lang po. Okay, pag-usapan na po kagad natin. No? Unahin na natin to si Sharon Cuneta na medyo nakakairita lang. Wala naman pong silbi tong mga to. Ayan, meron na naman po sila. Malamang ito po ay Evening with Stars. Saan po kaya to? Concert na naman. Sa Malacanang kaya to. Okay. During the Evening with the Stars event in Manila. Ayan. Ito po ang sinabi, bagamat nagjo-joke lang po si Sharon Cuneta. Pero totoo po na ito po ay reflection po na hanggang ngayon bitter-bitteran pa po itong si Sharon Cuneta sa pagkatalo ng kanyang asawang si Kiko Pangilinan. Sharon, very close Huwag kang mag-alala, very close naman ilan ba yung boto ni Kiko Pangilinan? Para lang po, itanong lang po natin, Kiko Pangilinan votes last 2022 BP race. Tanong lang natin baka very close. Kasi hanggang ngayon, bitter pa si Sharon Itatanong lang po natin kung ilan po ang boto ni Kiko Pangilinan dito sa AI. Ang lapit naman pala, biruin nyo yun, no? Kaya naman pala bitter-bitteran to si Sharon hanggang ngayon. Muntik nang manalo.
Konti na lang yun. 32 million si BP Sara, si Kiko Pangilinan 9 million. Eh kahit pala pagsamasamahin yung boto mo ni Tito Soto, Willie Ong, Lito Atienza at lahat pa ng kandidato, hindi pa rin po kayo aabot sa kalahati o 1/4. Tapos biter-biteran. Pakinggan lang po natin si Sharon ng konti bago mahimasmasan. There's something I do not like about your presidency. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, Bong and Lisa, please send me Ilocos Magnet. Nakakatawa, bagnet. This Putak. is for you, Madam First Lady. This is for you, especially the first song. This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Okay, let's move on. Sabi ni Sharon Cuneta, sabi po ni Sharon Cuneta, ano raw po, I have only one vice president there, my date there, Kiko Pangilinan. Yan. Tapos sinabi niya, bigla po siyang nagsabi na, eto po, mali your choice, no? Hindi. Ang gusto mo pang ipahiwatig, Sharon Cuneta, na dapat ang pinili ni Vice President, ang pinili pala ni Bongbong Marcos na Vice President, si Kiko Pangilinan. Kapal naman ang hiya nito. Parang napakalakas naman ni Kiko. Ang nagdala lang kay Kiko, si Leni Robredo. Yung boto ni Kiko, boto yan ni Leni Robredo. Naintindihan mo? Dapat daw, may panghinayang ka na dapat ang pinili ni Sharon Cuneta ni BBM si ipapaalala lang namin sa iyo, si BBM ang nanligaw kay BP Sara. Si BBM ang nagbigay na halos magmakaawa para makipartner kay BP Sara. Di nyo ba naiintindihan hanggang ngayon? Binabago nyo yung kasaysayan? Mali ba ng choice? Kung si Kiko ang Vice President, pareho silang dinampot. Kung si Kiko ang Vice President ni BBM, maghatakan sila pababa. Tangingot. Mali your choice, no? Tanda mo na, mas matanda ka pa sa akin, magsalita ka parang mali your choice, no? Putang. Ayusin nyo yung pagsasalita nyo, ang aarte nyo. Mali your choice, no? Mali yung choice niya. Nagmakaawa siya, hindi niya pinili si BP Sara. Nagmakaawa siya ng kapatid niyang pabalik-balik sila sa Davao para magmakaawa kay Sara Duterte. Tapos sasabihin mo, mali your choice, no? O, bakit mali ng choice? Kasi hindi magnanakaw yung kanyang pinili. Dahil kung magnanakaw yan, wala nang kukontra. Di ba? Pare-pareho silang magnanakaw. Mali your choice, no? Thank you very much muna kay Bernadette na nagbigay po sa atin ng $10. Good afternoon, Sir Buzz. Kahit kailan plastic yan si Sharon. Mali ng choice. Kung si Kiko ang pinili ni BBM, hindi siya nanalo. Tindi ng pagmumukha nyo. Si BP Sara ang pinakasikat na kandidato nun hanggang ngayon. O sige nga, labanan ni Kiko. Sige, choice ni Kiko.
mag-combine kayo ngayon, si Kiko Presidente, si BBM ang Vice President versus Duterte. Ewan ko kung saan kayo damputin. Kala mo ang lakas ng asawa niya. Mali your choice, no? Hindi, walang boto si Kiko Pangilinan. Kahit sino i-partner kay Leni Robredo, yan pa rin yung boto. Walang ambag si Kiko. Di mo ba naintindihan? Wala siyang ambag sa boto ni Leni Robredo. Lagi na lang sounds ang problem. Okay ba? Ha? Talaga bang masama ang sounds? Talaga bang wala akong sounds? Naknang po pa. Pag ako meron sounds, tatanggalin ko na yung mga nagsasabi na walang sounds para mataplaugan. Eto, titignan ko kung talagang sira yung sounds ko o walang sounds para hindi na kayo makapag-comment ulit. Lagi raw sounds ang problema. Putya, nagsisikap kami rito na Okay, titignan ko lang. Para etong mga to, nanggugulo lang yung mga yan Para hindi na makapag-comment, gawa na lang uli kayo ng panibago. Ako na mismo titingin. Lahat na nag-comment ng siraan sounds, tatanggalin ko na. May blue man kayo o wala. Mga lintik kayo. Hindi kayo umayos. Saglit lang po para po sa mga inampalan. Titignan ko lang po yung sounds ng hindi na makapang-ogag to mga to. Titignan ko lang po kung okay naman yung sounds natin. Asan kaya dito? Lahat na nag-comment ng siraan sounds ayan magtatanggal muna ako para wala nang mga salot. May nalalaman pang sounds lang yung mo, putang. Sounds lang ang mo. Lagi mong problema. Puki ng nakakabwisit na yung mga... Teka lang, hinahanap ko na, nasa na. Sipain muna natin Kasi alam nyo, problema nila yan Gusto nila akong guluhin Hindi naman ako nagugulo na nabubwisit lang. Ito, lagi lang sounds ang problema sa vlog mo, sir. Okay, sige, tanggalin na kita. Lagi raw sounds. Halataan nyo naman pag 3 tao lang, 2 tao lang. Sino pa yung nagsabi niyan? Putya. Tanggalin na natin yan panghabang buhay. Meron pang isa Hindi po ako galit Hindi po ako galit kaya lang nakakaperwisyo na Alam nyo yan, mga tokmol na yan. Dito, yan. Asan na ba yun? Ito. Hindi, bumawi yan si Elon Okay yan. Merong isa rito Meron nagsabi rito No sounds. Ito, tanggalin na kita. Tuloy-tuloy na tayo Okay. Alam nyo, Kiko, kahit na magsama-sama pa yung boto nyo, wala pa rin yan. Hindi po nagkamali. Tama siguro si Sharon. Tama siguro si Sharon kasi kung alam nyo po, kung magnanakaw din po yung pinili niya, wala sigurong ganito tayong problema kasi magsusuportahan lang yung mga pare-parehong magnanakaw sa gobyerno Ang problema dahil hindi magnanakaw si BP Sara, kaya hindi nila mapasunod. Di ba? Okay. Yan yung sinasabi siguro. Kung si Kiko siguro, tatahimik na lang si Kiko katulad ng ginagawa nila ngayon sa Senado. Wala po silang pakialam sa nakawan na sa flood control. Yan po. Yan yung sinasabi ni Sharon Cuneta. Kung sana, si Kiko ang pinili mo. Pero kaya nga, hindi naman kayo mananalo. Alam mo, Sharon, hindi
hindi si BBM ang nagpanalo kay BP Sara, kundi si Sara Duterte ang nagpanalo kay BBM. Lagay nyo sa kokote nyo yan. Mali your choice, no? Hindi po mali ang choice ni BBM. Yan lang nga ang tamang ginawa niya, yung piliin niya si BP Sara dahil nanalo siya. Kung iba po pinili niya, nakatandem, o hindi pala pinili, pinilit nilang mapatakbo under, pinilit nilang ligawan si BP Sara. Ang pagkakamali ni BP Sara, nakuha sa matatamis na salita. Punta na po tayo rito po sa ibang balita pa. Okay. Dito po kay BP Sara muna. Sa mga nagsasabi po na pinansin sila ni BP Sara, sino yun? Yung pong yung nakakatawa po na mga taga-akbayan na kulang sa pansin. Di ba? Tuwan-tuwa po sila nung pinansin sila ni BP Sara na binanatan. Inano raw, no? Sininggle out daw si Risa Ontiveros ni BP Sara dahil threat daw po si Risa Ontiveros kay BP Sara. Eto po bang si Auntie Claire threat din kay BP Sara? Pinapakita lang po natin na hindi po totoo na kaya binanatan ni BP Sara si Ontiveros dahil threat siya. Never pong magiging threat si Risa Ontiveros. In fact, pati po mga kakamping, pati po mga kasama niya, mga halos kasamahan niya po riyan sa grupo nila, ayaw po sa kanya. Si Leni Robredo pa rin po ang gusto ng mga kakamping. Ngayon, eto, binanatan ni Sara Duterte si Auntie Claire. Ibig nyo sabihin, akbayan, threat din si Auntie Claire? Tatakbo ba si Auntie Claire? Kasi tuwan-tuwa sila nung binanatan daw, sininggle out si Risa Ontiveros. Ibig sabihin, threat si Risa Ontiveros kay BP Sara. Utot nyo. Ito po, ang sinasabi lang rito, kaya kasama siya sa binabanatan, yan lang po ang level ni Risa Ontiveros nyo. Franz Castro, Claire Castro, Trillanes, yan lang po. Yung mga talunan. Risa Ontiveros, dyan ka lang yan lang yung level mo. Wag nyo masyadong bigyan ng importansya sarili nyo porket binanatan kayo ni BP Sara. Akala ninyo threat na kayo kay BP Sara. Kailan pa naging threat yan si Auntie Claire? Si Franz Castro, si Trillanes. Pare-parehong ang talunan niya mga yan. Paano magiging threat yung mga talunan? Okay. Sa madaling salita, ito po ang sinabi ni BP Sara tungkol po dyan sa bago na naman na mahilig daw po mag-fake news o sanay na sanay daw po mag-fake news si BP Sara ayon kay Auntie Claire. Pakinggan po natin. Ito po, kung hindi ako nagkakamali, nasa Zamboanga. Merong corona ng patay sa likuran ni BP Sara eh. Yung siguro yung mga namatay to na Zamboanga ba yun yung namatay sa lumubog yung mga barko? Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. 'Di ba? Ang linaw, Auntie Claire, nagdadala ka ng kahihiyan sa bayan natin. Dapat hindi ka na pinakikinggan at pinapansin. Pero wala tayong magagawa eh. Kasabwat ni Auntie Claire at yung buong media. Kaya yung media po natin, talagang lahat ng sabihin ni Auntie Claire,
kinocover po nila. Kasi nga,